sa iyong tabi. Kahit saglit na lang ang mga bukas, pipiliin kitang yakapin ng wagas. Sa ngayon, turuan mo kami kung paano magmahal ng totoo. Tulad mo, tulad mo. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Ayan, kayo po ay nakikinig sa DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong makasama, Ibs Ismael. At ako naman, Dang Esta. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan lamang po ang QR code ng ating GCash or ng ating bank account para sa inyong mga donation. Nais po naming malaman na kayo po ay nagpadala ng inyong tulong, kaya mag-message po kayo sa amin para naman ma-acknowledge namin ang inyong donation. Kaya maraming salamat po sa inyong partnership at God bless po sa inyo. Rally po kayo sa mag-text sa 0916-2966625. Pwede po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. So mag-like, share na po sa ating FB page. Yan, ngayong umaga nga ay pag-usapan natin yung mga meltdown. So, Ibs, parents and children, pareho bang may meltdown yan? Ano bang ibig sabihin ng meltdown? Yan po. Actually, ito lang, no, para sa mga maraming pamilyang may anak na may special na pangangailangan, ang bawat araw ay isang pagsasabuhay ng mismong katangiang hinihingi ng verse natin kanina. Ang pagkakaroon ng pagpabawang loob, kay pag-imahinahon at pasensya. Kasi bawat both parents and the child really experience meltdown. So ano ba itong meltdown na ito? For the child, isa itong involuntary, meaning hindi sinasadya, at overwhelming sensory or emotional reaction. Hindi ito pagsuway, hindi ito pambabastos, hindi ito pag-aarte. Ito ay senyales na sobrang dami ng pinaprocess ng utak ng bata. Sa parent naman, ito ay mga silent and emotional overload. Dahil sa pagod, pressure, guilt, at takot na dala ng caregiving.
o pag-aalaga ng kanilang mga anak na special needs. Hindi ito pagdadrama, hindi ito kahinaan, ito ay burnout na hindi nila maipakita ng lantaran. Mhm. So parehong possible na may meltdown ang bata at yung nanay or guardian or father. Kaya napakahalaga yung support system at napakahalaga na maiintindihan natin to na meron ito. So bakit nga ba ito nangyayari? Ano yung mga scenario ba yan? Or ano ba to? Series ba ito ng mga small episodes? I-expound mo pa siya sa amin, Ibs. For the child meltdown naman, ano ba yung nangyayari? Hindi naman to siya series, pero there are parang triggers para mangyari ito. So, nandiyan po yung sensory overload, nandiyan po yung ingay, ilaw, crowd, minsan may amoy, minsan nga sa pagkain, yan. Meron silang pwede magka-meltdown pag nagtitrigger yung pagkain, nagtitrigger yung ingay, nagtitrigger yung mga tunog sa paligid niya. Minsan naman, alam naman natin, di ba, na-discuss natin before na they really need to be consistent sa kanilang mga routines. So, pag biglang nagkaroon ng pagbabago sa routine nila, doon nagkakaroon din ng meltdown. Communication difficulties. Ayan po. Minsan, pag nagko-communicate sa bata, masyado tayong mabilis. So, nagkakaroon din ng overload sa utak nila. Fatigue, gutom, or overstimulation is also a factor. Emotional overwhelming situations or anxiety, and too much demand or expectation. So, meltdown happens when the child's brain cannot regulate it anymore. So, tayo minsan as a normal person, pag nagkakaroon tayo ng mga ganitong triggers, minsan meron tayong mga pag-release na ginagawa. Yung iba through art, yung iba naman through music, pero sa kanila minsan hindi nila ito napoprocess sa kanilang brain. So, kaya nagkakaroon ng meltdown. Para sa parent naman, Okay. Ano muna yung yes po. yung example ng meltdown? Anong nangyayari doon? Kasi sabi mo nga, sa mga normal person, meron tayong release na peaceful. Di ba? Yes. Na hindi din yung ba yung pagka nakikita ba natin na maingay na yung bata, malakas umiyak, nagtatapon ng gamit, yan na ba yung sinasabing meltdown? Yes, pwede siyang maging meltdown natin. Minsan sumisigaw na, nagko-collapse, tumatakbo, o umiiyak. So yan naman yung minsan mga common na nangyayari sa kanila. Mhm. Yung si experience ninyo ni Isaac, meron kang anong kwento nyo dyan tungkol dyan sa meltdown, especially nung bago pa lang at hindi mo pa masyadong alam? So like example, pag meron siyang gustong gawin tapos ayaw mo, yan, nagkakaroon na ng meltdown. Minsan naman like tayo, di ba, pag morning, gusto natin mabilis, dapat 30 minutes tapos na tayo sa pagligo, sa pagkain, everything. Tapos ang ginagawa ko, pinapabilis ko siya. So tendency, iiyak talaga siya kasi hindi nga niya iintindihan yung concept of time. Minsan naman sa pagkain, gusto mo siya pabilis. Ang bagal niya kasi kumain. So, pag pinapabilis ko naman siya, itatapon niya ang pagkain. Kasi nga, hindi na niya nga alam anong gagawin. So, may mga ganong factor na nangyayari. So, napakahalaga talaga na iintindihin siya at aalamin paano i-handle yon para hindi palaging Nangyari. ganun. Oo, para ang magiging susunod na situation ay peaceful na baga, di ba? So, ano naman yung sa parent? Sa parent naman is pagod sa pag-aalaga ng bata, pag-manage ng therapy, mga routines. Kasi ganito kasi yan sa magulang. Meron kasi mga therapy na ginagawang bata, tapos kailangan consistent pa ang kanilang routine. So, minsan napapagod yung parent sa
pag-handle sa ganung mga situations. And syempre, andyan din yung fear kung ano yung magiging future ng anak niya, pressure from society and relatives, judgment during public meltdowns, paano pag nagwala si bata sa mall o sa public Party. place o sa party, ano ang gagawin mo? Minsan iisipin mo na lang, siya, ano kaya ang magiging reaction ng mga tao? Yan. So, emotional load from advocating for the child. Parati mo na lang kailangan i-explain sa lahat ng mga mamimit mo, pupunta ka sa mga government offices, dala mo siya, o sa mga ganon. And lack of rest, lack of support, and ito talaga minsan ang mga things na gusto mong sabihin pero pero hindi mo nasasabi is the hidden guilt. Am I doing enough as a parent? So parent meltdowns happen when their emotional, mental, and physical capacity is exceeded. So as a parent, as a normal parent ng mga normal kids, meron ka ng mga pressures na nangyayari. Pero what if dadagdagan pa ito pag ang iyong anak ay may special na pangangailangan? Totoo, no? Kasi pagka mga normal din yung kids, pagsabay-sabayan sila na naghihingi ng mga things na kailangan nila sa school, tapos yung parents, pwedeng single parent na nagtatrabaho na, may iniisip pa sa bahay, nag-iisip ng budget, nag-iisip ng maraming bagay. So, mas lalo na, no, parang feeling ko nadodoble siya pagka yung bata may special needs. Kasi may certain point sa mga normal na kids na pagdating nila at certain age, pwede na yan. Paano, kumbaga, meron na silang they can do it on their own at hindi mo na kailangan masyadong gabayan. Pero pagdating sa mga special na mga anak, medyo matagal, ano? Mayroong iba yung face nila at sinasabi mo nga may therapy, and ang kagandahan at ang good news, pagka naman na agapan natin sila ng maaga, maaga din natin sila na pwedeng ma-release, di ba? On their own. Kaya nga, dito po sa program natin, Family Matters, ina-encourage po namin kayo, especially sa mga parents na bago lang nilang na-discover, bago nyo lang nalaman, nag-a-adjust pa kayo, mayroon pong pwedeng tumulong, mayroon pong mga pwedeng makapag-help sa inyo, community, wherein makaka-help sa inyo, makaka-encourage sa inyo para, di ba, tayong mga guardians, hindi tayo abot dun sa meltdown, di ba? Yes. Na magkakaroon na mayroon kang day of rest din at makakatulong sa'yo yung maraming tao, yung community na nakakaintindi din, di ba? Na hindi po magiging personal burden lang siya, kung hindi meron kang katulong, kaagapay, at pinoprovide po yan ng Panginoon. Kaya palagi nating ini-encourage, no, dito sa ating Family Matters Saturday edition. Actually, Monday to Saturday, same yung ating encouragement. Share niyo po yung inyong mga experiences, share yung mga burdens, and how we can help you. Nandyan po yung ating text line 0916-296-6625 or sa ating FB page, or pwede rin PM, no, mag-direct message, lalo na kung medyo nahihiya at hindi ready to share sa comment section. Pwede nyo po yan, i-message nyo po sa ating FB page. Or kahit na nga sa mga personal message natin, ng mga host, ay ini-encourage po namin kayo. At isasama natin sa panalangin ating mga burdens, no? Pag-share ng isa't isa, yan man yun din yung encouragement natin na we bear one another's burden. So, papaano yung mga pwedeng gawin, no, ng ating mga magulang pagka dito sa meltdown? Una, pwede ba mauna tayo dun sa parents para maiwasan na magkaroon ng meltdown? Kasi syempre isipin mo na lang, no? I cannot imagine na pag yung bata nag-meltdown tapos yung nanay din na sumabay din or yung tatay,
ano na lang ang mangyayari. So, kaya unahin natin yung mga parents or guardians, paano yung mga tips na kailangan or ano yung mga kailangan gawin everyday para hindi tayo umaabot dun sa meltdown. For the parents naman to, before anything mangyari, is really to acknowledge your limits. Hindi ka robot at hindi kasalanan ang mapagod. Alam mo, Tedang, no, nung pumunta ako sa health sa barangay hall or barangay office ng aming barangay. Meron ako nakausap na barangay health worker. Tapos sabi ko, ma'am, how can I help? Sabi niya, meron daw talaga mga parents, ganyan na may mga anak na special need, tapos iniwan pa ng kanilang mga partners, gano'n. So, ma'am, anong ginagawa nila? Wala. Wala silang nakakausap na ibang mga tao. Sabi niya, wala. Talagang minsan, alam mo yung parang nababaliw na. So, di ba, minsan nakakalungkot kasi sabi ko, ma'am, if I can connect them with a local church para meron silang mga pwede makausap, ka-disciple. So, nakakalungkot lang, te. Kaya kasi talaga totoo pala ganitong meltdown, and the worst is pwedeng itong maging sanhi ng iba't ibang mga sakit pa na ayaw natin mangyari. Kaya ito, first, acknowledge your limit. Hindi ka talaga robot at hindi po kasalanan ang mapagod. Pwede kang mapagod at pwede mong pahinga. Hindi po kasalanan ang magpahinga. Second is create a micro rest pocket. So 5-minute deep break, quick pause, and silent prayer. Yan po. Third is ask for support. Delegate small tasks. So kung hindi mo na talaga kaya, ayan, pwede ka magpabili o magpabantay o magpadala ng bag sa mga kakilala mo. Then fourth is accept help without guilt. So humility is strength, not weakness. And join parent support groups. Ito po sa mga tagapakinig po natin, lalo na dito sa aming city, hopefully maging up na po yung ating organization para pwede po makatulong po sa mga parents, lalo na kung meron kayong mga gustong mga support, na emotional support, meron po mga organization. Alam ko, Tedang, no, each city has their own parang autism organization para maging support group ng ating mga parents. So, meron dito sa Zamboanga City? Dito sa Zamboanga City, actually, hindi pa siya active, pero me personally, I'm talking with the mga former officers of the organization kasi nga yun ang balak natin na i-up na po yung organization. And I also talk with some of the parents na may mga special needs din po na they are willing to help make that organization active again. Kasi yun ang ating advocacy is really to reach out mga parents na takot pa. So pupunta tayo sa mga schools, pupunta tayo sa mga barangay, i-advocate natin yung organization para if ever there will be parents na we will try to seek for information, pwede mabigay ang ating numero at ating organization para mas makilala nila agad yung kung sino ang kanilang lalapitan. Kasi usually talagang nakakahiya kasi kung diretso ka sa doktor kasi isipin mo agad may sakit na, di ba? Pero what if meron ng parent muna or someone na mas on the ground na nakaka-relate ka. So, ayun. Hopefully meron na ma-up na po yun. Hopefully early next year. Ngayon pa lang, encourage mo na sila. Saan sila pwede tumawag? Saan sila pwedeng makipag-ugnayan ngayon pa lang? Okay ba, nakikinig sila ngayon. Sige, gusto ko yan. Sinong tatawagan ko? Yan. So, ngayon pa lang, no, since wala pa naman organization, andito po ang Family Matters, mga host, andito po sa Tedang, and andito po kami, ako. You can reach out us on our Facebook page para at least somehow
na kayo sa amin para if ever meron na po tayong organization, mas madali po namin kayong ma-connectahan. Yan. Yes. Kasi minsan yung organization, it's just a organized na group of people. Pero we don't want to wait for that to be organized bago pa tayo mag-connect. Yes, tama. So kaya we encourage you, connect na po kayo ngayon pa lang, mag-message na, mag-text sa 0916-296-6625 or dito sa ating FB page. Nakita nyo tong FB live natin ngayon, i-share nyo na sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, tapos sabihin nyo na ito may mga group of people na mag-build ng organization, pero ngayon pa lang mag-connect ka sa kanila, kilalanin mo na sila. Nandito po na sabi nga ni Ibs, doon sa barangay nila, walang support group. So doon pa lang makikita na natin na merong need at meron tayong po pwedeng magawa. So simulan na po natin yan, pwede na pong mag-reach out sa amin at mabuo na natin to, ma-organize ang ating mga sarili at magkakaroon ng support group yung mga parents at mga kids. Madaming mga po pwedeng gawin at marami tayong mga connections na po pwedeng i-build. No? Mga doctors, mga seminars na po pwedeng gawin, mga activities, family time na po pwedeng gawin. So excited tayo dyan kasi yung pong growth ng inyo pong mga anak nakasalalay din po sa atin na mga parents. Kaya mahalaga na alagaan ng sarili, yung mga shinare na mga tips. Actually, hindi lang yun for parents with special needs na mga anak. Bawat isa sa atin, napakahalaga ng mga tips na yon na to have a regular rest. Kagaya nga, kaya meron sa Bible na remember the Sabbath by keeping it holy. Na amazing how na sinasabi na it is a day, a holy day. Na ibig sabihin nun, we are honoring God when we rest. And rest is giving glory to God kasi inaalagaan natin yung ating sarili for our emotional, mental, and spiritual needs yun. Kaya po, sa mga parents na feeling natin kailangan tayo palagi yung nag-aalaga, kailangan isipin din natin, yes, aalagaan ko din ang sarili ko para maalagaan ko ng maayos yung aking mga anak. So, ayan, para naman sa mga anak, paano yun, kasi actually para pa din sa mga parents to, paano maiwasan yung meltdown ng kanilang anak, di ba? O Ibs. Isisingit ko lang tayo, sinabi niyong Sabbath. Sabi nga di ba na the Sabbath was made for men, not men for the Sabbath. So ang Sabbath ay regalo ng Diyos sa tao, hindi pabigat, di parusa, di requirement para maging perfect. Ito ay pahinga na ibinibigay ng Diyos para sa ikabubuti natin. Yan. So, para naman sa mga child meltdown, what parents can do? First is really to identify early warning signs. So ano ba itong mga early warning signs? Pacing, yan, may mga routine na ginagawa like ear covering, irritability, clinginess. So meron pang mga steaming, yan. Kung hindi pa alam yung steaming, meron yung mga tawag niyan, yung may mga routine silang ginagawa o mga actions na repeatedly. Yan po. Pag may nakikita na kayong ganyan, dapat i-identify na po natin para maiwasan po natin. Second is, pag na-identify na natin, is to remove them from overload. Take them to a quiet and safe place and space. Use regulation tools like noise-canceling headphones. Kung wala naman, mga sunglasses, kung ang light naman ang nakaka-trigger, and weighted items. Yeah. Keep transition smooth. Alam naman natin na kailangan nila ng consistency. So, pag meron tayong bagong ginagawa,
kailangan po ang transition ay smooth, hindi po biglaan. May mga countdowns, may mga timers, and visual schedules. Naiintindihan po tayo ng ating mga anak, so pwede natin sabihin sa kanila, okay, kung gusto natin tanggalin yung cellphone sa kanila, okay, 5 minutes more, 5 minutes left, 3 minutes left, okay, time's up, ganyan, para hindi naman po mabigla ang bata. Fifth is co-regulate, slow voice, gentle presence, and deep breathing. And wag po puro lecture pagdating po pag nagma-meltdown na, kasi nga hindi nga na nila na-absorb na nga yung kanilang utak. So kailangan mahinahon at wala na pong lecture, wala na pong sermon, kasi ang utak nila hindi na kayang mag-process ng mga instructions. Kaya hopefully ma-take down notes po natin itong mga tips po natin para maiwasan po natin ito. Oo, yung mga personal experience mo tungkol dyan, paano mo yung ginawa na bawasan ang mga meltdowns ni Isaac? So like yung nakwento ko kanina na pagdating sa pagkain, talaga ikaw talaga mag-a-adjust na hindi po pwede talaga 30 minutes. So kung dati ikaw, nagigising ka lang ng 6 o'clock, okay na. So ngayon early mo na, 5:30 or 5. Okay. So, yun nga, actually, ito yung recent experience ko. Like, kahapon, medyo late na talaga kami late na talaga nakagising. So, hindi ko naman siya minadali, pero somehow, tinuturoan ko lang siya na faster, ganyan. Tapos, pagpunta namin sa school, yun talaga, I praise God kasi yung mga teachers natin sa school, understanding, sabi ko, ma'am, I'm sorry we're late. It's okay, ganyan, pasok na, ganun. So, yun, naiwasan ko yung pag-meltdown ng bata kasi hindi ko siya minadali. At sa isip ko pa lang, nagkaroon na ng battle na hindi masama ang malate minsan. Tapos like kanina kahapon na nakalimutan ko ang baon niya. So kasi nagmamadali na kami. So pagdating ng lunch niya, wala siyang makain. Nagbumili na lang ako sa tindahan, gano'n. And ang kagandahan din doon, may mga nag-share din ng pagkain ng mga parents, gano'n. So mga ganon, let's create an environment wherein there's more kindness, there's more understanding para maiwasan mo yung pag-meltdown ng bata, as well as you're also taking care of your mental health as a parent. So napakahalaga nung adjustment at yung verse natin, magandang reminder talaga yun, no? Matyaga, mapayapa ka lang, hindi nagmamadali. Hindi talaga sila nagmamadali eh. So, wag mo sila madaliin. Hindi ba? So, kaya kailangan ng mahabang preparasyon at dependence talaga sa ating Panginoon. So, paano naman yung sa mga observers, diba? Sabi ko nga kanina, pagka halimbawa nag-meltdown sa isang public place at yung pressure sa parent na kailangan ko ba i-explain sa lahat ng mga tao dito ang situation, diba? So, ano yung tips? Ano yung advice sa mga nakakakita, no, na minsan talagang hindi maiwasan, may mga judgmental na mga tao, may mga tao na hindi naiintindihan ang situation. So ito ngayon ay chance for you as a parent na ano yung gusto mo na intindihin namin ng mga hindi kapareho ng situation nyo. So ano ba yung mabibigay ng mga overlookers or mga observers natin? So this is really important topic kasi hindi lang ang yung mga parents ang nabibigyan natin ng comfort, pati yung mga
yung sabi nga din, no, yung mga tao, hindi naman nasa situation. So, first is, don't stare, don't judge. Ito din sa mga ah, na na-learn ko dito sa school nila na before kasi pag nagkakaroon ng mga meltdown ang mga student doon sa school, nasa-shock pa ako, tumitingin ako ganyan. Pero ngayon, ang hindi pala tama yon. So dapat don't stare, don't judge. Hayaan mo lang sila diyan. Siyempre, be cautious lang din na kung nag-meltdown, kung wala namang tao, at least ikaw, nakikita mo na safe yung bata, hindi siya, kung matutumba man siya, andyan ka naman para tumulong. Pero, kung unnecessary naman yung stare mo, wag na lang. Then, give space, wag lumapit bigla, kasi hindi mo naman alam kung biglang magwawala yung bata. And, ask the parent quietly. Yan, para hindi siya mapahiya kasi minsan yun nga meron na sa isip ng parent na ano kaya iisipin ng ibang tao sa akin. Kaya pwede ka nang lumapit sa parent, then mahinahon lang yung pagsasabi mo ng how can I support you? How can I help you? Anong pwedeng gawin? Then clear the area to avoid accidents. Offer practical help. Pwede ka naman sabi, ma'am, ako na po ang magbibit-bit ng bag mo, or let me open the door for you, ganyan. Then, stay calm. Your calm reduces the parent's stress. Kasi, kung nandun ka naman, tumitingin ka lang, tapos wala ka namang ginagawa, hindi na natin alam kung ano yung nasa isip ng parent. Baka mamaya, na-feel niya na ginajudge na natin siya. Yan. And for during a parent meltdown naman, offer emotional safety. Like, pwede mo siyang lapitan, then magbulong ka lang na, okay ka lang ba ma'am? Or I'm here if you need anything. Then, ito talaga, no, don't give unsolicited advice. And always validate their feelings. Kasi ganito naman kasi, Tedang, no, when it comes to validation of feelings, lahat naman ng feelings ng tao valid. Hindi ibig sabihin na hindi mo na-feel, hindi na valid yung feelings niya. Or maaring wrong yung situation, tapos because of that wrong situation, iba ang feelings niya, iba ang nafe-feel niya. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang nafe-feel. Kaya wag mo sabihin na hindi baka nasa utak mo lang yan. Hindi pwedeng ganun kasi na-feel niya kasi yun sa situation niya. Kaya tayo, dapat understanding tayo, okay, because of this situation, na-feel niya yun. So, always, lahat na po ng feelings valid. And kaya pwede natin sabihin na I can see how hard are you trying. So offer help. Sige po, ako na po muna magbantay ng anak nyo, 5 minutes. Kain muna kayo dyan. Ganyan. Hinga muna kayo. Uminom na muna kayo ng tubig. And remind them that they are not alone and that you understand their situation. So, kaya always remind the parents that they are not alone and that you are there to help. Yan po, Tedang. Tedang? So, encourage po natin sa mga parents, sa mga magulang out there. Hindi po kayo, for parents dealing with meltdown, hindi po kayo masamang magulang. Ang meltdown ng anak nyo ay hindi sukatan ng pagpapalaki. You are not failing, you are not a failure. Rather, your child simply trusts you enough and to express what the brain can no longer hold. So, sa mga parents naman, you matter. Ang pagod mo ay valid. Ang tahimik mong sakripisyo ay hindi invisible kay God. You are doing holy work. Your work is done in love, patience, and faith. So God sees the tears you don't show, and He strengthens you even when you feel the weakest. Yan po. So, always remember po, mga parents, you are not alone. You are loved, and you are doing better than you think. Kaya po, wag po kayo mag-guilty, wag po kayong mahiyang mag-ask ng help.
lalo na ito po sa mga nakikinig, no, yung mga parents out there. Kung wala pa kayo, pwede nyo lapitan ang barangay nyo po, ask nyo po kung meron pong mga barangay health workers, pwede po nyo po silang lapitan. So hopefully po, and of course, kami po dito sa Family Matters. So, manalangin po tayo. Salamat po sa mga nakikinig po dito sa ating Family Matters. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito at sa pagkakataong magkakasama kami upang matuto, umunawa at magmahal ng mas malalim. Salamat po sa paalala mula sa Ephesians 4:2 na tinatawag mo kaming maging mapagkumbaba, mahinahon, matiisin at magtiisan sa pag-ibig. Dalangin namin, Panginoon, habang pinag-uusapan namin ang mga hamon at karanasan ng mga pamilyang may anak na may special na pangangailangan, pagpalain mo po ang bawat magulang, bawat bata at bawat pusong narito. Bigyan mo po kami ng malambot na puso, mahabang pasensya at pag-unawang galing sa iyo. Panginoon, ikaw ang nakakita ng mga pagod na hindi nasasabi ng mga magulang namin, mga luha na hindi nakikita ng iba, at mga laban na tahimik na hinaharap ng naming mga magulang. Naway, ramdam ng bawat magulang ang iyong lakas, aliw at gabay. Samahan mo po kami sa buong programang ito, sa aming journey. Buksan mo ang aming isip sa bagong kaalaman, buksan mo ang aming puso sa may mas malawak na pangunawa, at turuan mo kaming maging tulay na pag-ibig at suporta sa isa't isa. Nawa ang lahat ng aming pag-uusap ay maging para sa ikakabuti ng aming mga pamilya at maging kalugod-lugod sa iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa mga tagapakinig ng Family Matters Saturday edition. Hopefully po today, this morning, marami po kayong matutunan. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng iyong mga tips po at mga karanasan sa aming FB page, sa aming hotline. At yung mga experiences nyo po ay maging helpful tips din po sa amin at sa mga iba pong magulang na nakikinig. So salamat po sa ating technician, Romel Paulino at Rolando Alfonso. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado po, mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Ibs Ismael at ang aking kasama po si Ma'am Dang Estrada. Nagpapaalala na bawat paglalakbay ay nagsisimula sa pag-unawa. Kaya sama-sama nating harapin ang bawat pagsubok sa buhay ng may pag-asa. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. Maraming salamat po and good morning.